So tayo po ay tumako na sa ating, umupo na po tayo mga kapatid. Tumako na po tayo sa ating mensahe. At ito po ay isang parable. So yung mga nakaraang linggo, ganito po ating pinag-aaralan. Katulad po ng ating nakahulugan po ng parable. Ang parable ay isang tunay na nangyayari sa pang-araw-araw at ginagamit ng Panginoon para magturo ng mga spiritual na katotohanan. So yun po ibig sabihin ng parable. So hindi po ito isang bagay na hindi nangyayari sa tunay na buhay, ito'y nangyayari. Ang isang katulad po nito ay yung tinatawag ng fable, kanya. Ito'y kasaysayan din, pero hindi nangyayari sa tunay na buhay. Pero itong parable, ito'y nangyayari sa tunay na buhay. So ating pag-aaralan, the parable of the 10 virgins. Ang talinaga ng 10 mga birhen. Ito yung mga dalaga, in other words. Hindi pala nakalagay. So ito ang ating mabasa tungkol sa parable na ito. Sabihin po natin, ang kaharian ng langit ay mayahambing sa 10 birhen na kumuha ng kanilang mga ilawan at lumabas upang sulubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay mahangal at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nagkunin na mahangal ng kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Ngunit ang matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang naantala pa ang lalaking kakasal, ay nantok silang lahat at nakatulog. Subalit ang ating gabi na ay may sumigaw, narito ng lalaking kakasal. Lumabas kayo pang salubungin siya. Bumangon lahat ang mga biring yon at iniayos ang kailang mga ilawan. At sinabi ng mahangal sa matatalino, bigyan niyo kami ng inyong langis, sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. Ngunit sumagot ang matatalino na nagsasabi, maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. At habang pumupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking kakasal. Ang mga nakapaganda ay pumasok na kasama niya sa pagiging ng kasalan at isinara ang pintuan. Pagkatapos dumating naman ang ibang mga birhen na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't maghihanda kayo sapagkat hindi nalalaman ang araw o ang oras. So ito po yung talinaga. Talinaga ng 10 birhen, parable of the 10 virgins. Ito pong kasaysayan na ito ay nangyayari talaga sa mga Hudyo pag sila kinakasal. Ang proseso ng pag-aasawa sa mga Hudyo, hindi katulad sa atin. Ito yung dalawang proseso. Yung una, yung tinatakda nila ang kailang kasal. Sa English, ang tawag doon ay betrothal. Yung po isang bagay na kayo'y mag-asawa na sa batas, pero hindi pa kayo pwedeng magsama. Pagkatapos mo ng betrothal, mayroong panahon hanggang sa araw ng kasal. Doon sa araw ng kasal, doon pa lang kukunin ng lalaki ang kanyang asawa sa tahanan ng kanyang mga magulang at dadalhin sa kanyang sariling tahanan. Doon pa lang sila magsasama. Dito sa Mateo, chapter 1. No, ang ating Panginoon po ay ipinanganak o bago ipinanganak ang Panginoon, ang kanyang ina na si Maria ay natagpuan na nagdadalang tao. Dito po sa Matthew chapter 1, verse 18 to verse 19. Now the birth of Jesus Christ was as follows. When his mother Mary had been betrothed, yun yung sinasabi natin, to Joseph, before they came together, so pag-betrothal, kayo po ay, meron ng kasunduan niya, pipirma na kayo. Meron ng saksi.
na kayo tatakda ng ikakasal. Pwede pa kayo pwedeng magsama. Before they came together, she was found to be with child by the Holy Spirit. So nagdadalang tao si Maria, na hindi pa siya nagsiping ni Jose, hindi pa siya nagsasama. And Joseph, her husband, pero tinatawag na si Jose ng asawa niya. Being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned to send her away secretly. So yun ang proseso ng mga Hudyo. Yan naman betrothal. After 1 year, ito pala kayo kakasal. So dito sa Matthew 25 verse 1, ito yung proseso ng piging o yung feast ng kasal. Ayon po kay Barnes, na siya naglalagay po ng komentary sa talatang ito, sa 25 verse 1 ng Mateo, after the ceremony of marriage, pagkatapos po ng seremonya sa kasal, succeeded a feast of 7 days if the bride was a virgin. Kung dalaga siya, 7 araw yung feast. Or 3 days if she was a widow, kung balo, namatay ng asawa. This feast was celebrated in her father's house. So yung piging ay ginagawa sa tahanan ng magulang ng babae. At the end of the time, the bridegroom conducted the bride with great pomp and splendor to his own home. This was done in the evening or at night. Kanya. Dito po sa Jeremiah, chapter 7, verse 34, mareferan na yung susunod. Ito. Ito'y ginagawa paggabi. Basahin natin. So, Jeremiah. Sa panahon po ng ang bansang Israel ay pinarusado ng Panginoon at maging alipin sa Babylon, ito ang sabi niya, sabi natin. At aking patitigilin sa mga lungsod ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem ang tinig ng pagsasaya at ang tinig ng katuwaan, ang tinig ng lalaking kakasal at ang tinig ng babaeng ikakasal, sapagkat ang lupain ay mawawasak. Sabihin, dumating na po yung panahon na pinarusahan ng Diyos ang bansang Israel at nasira yung lupain, kanya. Wala lang ganyan, kanya. So, ginagawa nila yan. Ito yung naayon sa kautusan ni Moises. So, merong feast, kanya. So, in other words, in Matthew 25, ito na yung katapusan noong 7 araw at kukunin ng lalaki ang kanyang asawa at dadalhin na sa kanyang sariling tahanan at sila magsasama na bilang mag-asawa kanya. Ngayon din po, sabi ng isang kapatid na si Kyle Pope doon sa kanyang commentary sa Matthew, as in our parable, according to Argyle, the regular time for marriage ceremonies was after dark, paggabi na kanya. Because an important feature of them was the torchlight or lamplight procession from the house of the bride to that of the bridegroom's parents, and later thence to the bridegroom's own house in the company of friends of the bridegroom and those of the bride, singing songs in honor of the bride and bridegroom. Kanya. So, magkaroon ng prosesyon mula sa tahanan ng babae, ng mga magulang niya, patungo sa bahay ng kanyang maging mga asawa. So, ito yung sinasabi dito sa ating parable. Kaya meron silang dalang-dalang mga ilawan. Basahin, yung pong wise virgin, yung matatalino kayo. Yung salitang matalino, phronimos, yan yan. Prudent, sensible, practically wise. So ito yung marunong matatalino, matino kailang kaisipan. Alam nila dapat nilang gawin. Yun ang matalino kanya. So alam nilang sila ipupunta sa isang feast na meron silang ilawan mula doon sa bahay ng babae hanggang sa bahay ng lalaki. So kailangan nilang tagal, kailang ilawan. Kailangan nila ng langis. So yun ang ginawa ng mga babaeng matatalino, yung mga biren na matatalino. Ngunit ang mga matatalino ay nagdala ng langis sa mga lalagyan na kasama ng kailangang mga ilawan. So, maliban pa doon sa ilawan, meron silang dala-dala lalagyan
na kung saan nilalagay nila yung langis bilang pangningas doon sa kailang mga ilawan. Ganyan. Yung tama lang. Kung meron kang ilawan at ang pagningas ay langis, kailangan may langis ka. Tama lang yun. Kaya matalino sila dahil nagdala sila ng baon na langis para tuloy-tuloy na masamahan nila yung babaeng lalaking kakasal pati yung babaeng kakasal. Yung makikita natin. Sa kabilang banda, kaya meron silang ilawan. Hindi sila mahubusan ng langis. Dahil meron silang dalang langis. Sa panahon natin ngayon, hindi na uso yan. Noong unang panahon na wala pang kuryente, gas ang ginagamit. Pero sa kanila, langis. Langis ang ginagamit. At batay sa langis, hindi mawawala yung ano ba yun? Yung parang kung saan nasusunog yung apoy. Yung mga mangmang o angal, galing sa Tagmoros, yung po mga naunang tao, pagkikay mga boros ka kanila eh. So moros, kanya, primarily denotes dull, sluggish, hence stupid, foolish, kanya. Ito yung kalagayan ng kaispan na alam mo meron kang gagawin, pero hindi mo ginagawa sa tamang paraan. Ganyan dito sa Efeso, chapter 5. Ito yung sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso kanya. Ngayon din po ginamit niya, kung di hangal, mangmang kanya. So yung hangal o mangmang, hindi naman sila walang alam. Kaya lang, hindi na ginagamit yung kailang nalalaman sa tamang paraan. Dito po sa verse 17 ng Efeso. Kaya huwag kayo maging mga hangal kung di ganawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. In other words, alam nating may kalooban ng Panginoon. So kung di ka hangal, gusto mong malaman yung kahulugan. O unawain yung kahulugan ng kalooban ng Panginoon. So ito mga mangmang, meron silang ilawan, alalaman silang dalang langis. Marahil yung langis ay nakalagay lamang sa ilawan. Pero hindi katulad ng mga matatalino, mayroon sila lalagyan ng langis. Para kung sakaling maubusan, mawala na ito sa ilawan, nadagdagan lang nila. Sila wala silang dalang langis. Parang meron kang cellphone na walang load. Ano mo gagamitin yun? O kaya meron kang sasakyan na walang gasolina. Yung mangmang na tao, maglalakbay siya, hindi yan titignan kung meron pa siyang gasolina, wala. Eh, pagdating mo doon sa, pupunta mo sa gitna ng daan, hinto ka, wala kang gasolina. So ito yung mga hangal kanya. Alam nilang kailangan yung kailangan mga ilawan, nagniningas continuously mula doon sa tahanan ng babae hanggang sa tahanan ng lalaki, pero wala sila nais. So sila yung mahangal kanya. Hindi sila nag-iisip ng maayos. Nag-participate ka sa ganon, dahil kaibigan mo yung lalaking kakasal o kaibigan mo yung babae kakasal, may kailangan nakahanda ka, di ba? Kailangan may langis. Wala silang langis. Kaya tinawag sila mga mangmang, kanya o hangal na birhen. Dapat nagdala sila langis. So, paano masusunog o magniningas yung kanilang ilawan kung wala silang dalang langis? Di yun pa, mga kapatid. So, dalawa sila. Mangmang at matalino. At yung pagdating ng lalaki kakasal, ay hindi nila alam. Alam lang na darating. Pero yung eksaktong oras, hindi nila alam. So, sabihin, kailangan sila maghintay. Ang kaharian ng langit ay maihambing sa 10 birhen na kumuha ng kailang mga ilawan at lumabas upang sulubungin ng lalaking kakasal. Alam nila yun. Samantalang naantala pa ang lalaking kakasal, ay nantok silang lahat at nakatulog ganyan. Dahil hindi nga nila alam kung kailan sila darating. So, alam nila, meron yung kakasal, meron yung kinasal, darating yung babae, lalaking kakasal, pero yung eksaktong oras, hindi nila alam. So, hindi nila alam yung eksaktong oras ng pagdating ng lalaking
ikakasal, mga kapatid. Pero siyempre, kasi darating, yung talagang mangyayari, darating talaga ikakasal, mga kapatid. Kaya dito sa Matthew chapter 25, verse 6, subalit ng ating gabi na ay may sumigaw, narito ng lalaki kakasal, lumabas kayo, pasalubungin siya kanya. Kaya nakahantay kailang ilawan. Dahil anytime, yung madilim na yun, gabi, anytime sa gabi, darating yung lalaking kakasal. Kailangan salubungin at hindi nila kailang ilawan. O parang kung babasahin natin ito, nakasindi ng ilawan nila. Habang sila naghihintay. Kaya naubusan yung mga hangal ng pagdating ng lalaking ikakasal. Tingnan yung mga matutalino, bumaho lahat ng mga bireng milyon at inayos siya kailang mga ilawan. Meron siyang ilawan. Meron siyang langis. So, automatic lang, pwede lang ningasan yung kailang mga ilawan. Meron siyang langis. Pero yung mga mangmang, ito yung problema nila. Wala silang langis. Doon pa lang sila naghahanap ng langis. Wala silang langis. Sa 25 verse 8, at sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis, kanya. Sapagkat namamatay na ang aming mga ilawan. So by necessary reference, namamatay na ang aming ilawan. So habang naghihintay sila, nakasinding ilawan nila. Siyempre, wala silang dalang sapat na langis. Kaya sila namamatay ng kanilang mga ilawan. Umihingi sila kayo ng langis. Doon sa mga matatalino, may dalang langis. Kaya yung problema lang, siyempre, hindi sapat yung langis, mga kapatid. Ngunit sa mabuto matatalino nagsasabi, maaaring hindi sapat para sa amin at para sa inyo. Kaya tumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. Hindi sila maramot. Hindi sila maramot. Ang sa kanila lang, yung tama sinasabi nila. Kung bibigyan ko namin kayo ng aming mga langis, kanya, pareho-pareho silang hindi makakarating sa pupuntahan nila, mauubos yung langis. At mamamatay kayo lamang ilawan. Kaya ang wise na sinabi nila doon sa pagkakataon na yun, dahil wala na ibang magagawa. Kaya pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili kayo ng para sa inyo. Kanya. Siyempre, yung mga matatalino, papasok na sila sa piging. Dahil nakanda sila. Meron silang ilawan. Yung mga mangmang, wala silang langis. Yun ang problema to. Yung mga walang langis, kanya. Siyempre, dahil wala silang langis, pumunta sila sa mga bilihan ng langis. Merong panahon na ginugugol yun. Mag-aanap pa sila ng pagbibilan nila. So, ano nangyari? At habang pupunta sila upang bumili, dumating ang lalaking kakasal. Yun ang problema. Habang nag-aanap sila ng langis, eksaktong dumating na. Ang mga nakapaganda ay papasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinara ng pintuan ganyan. Ito yung problema dyan. Sinara na yung pintuan. Pagkatapos, na nasa na yung pintuan, pagkatapos ay dumating naman ang ibang mga birhen na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbukasan mo kami. Ngunit sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kanya. Hindi siya, sabi niya, hindi ko kayo kilala kanya. In other words, itong mga angal na mga birhen na ito, hindi sila nakapasok sa piging. Yung mga matatalino, nakapasok sila sa piging. Ano ibig sabihin ng talinahagan ito, mga kapatid? Ito mga matatalinong birhen. At yung mga mangmang na birhen o mga hangal, pare-pareho sila mga Kristiyano. Dahil alam natin na yung pagdating ng lalaking kakasal, yun ang pagdating ng Panginoon. At sila naghihintay sa pagdating ng Panginoon. So alam nila darating ang Panginoon. At sila naghihintay. So ito mga matatalino at mga hangal ng mga birhen ay naglalarawan ng lahat ng mga Kristiyano. Sila'y sumunod sa Ebanghelyo at sila'y nag-aantay sa pagdating ng Panginoon. Naghintay nga sila, di ba?
sa pagdating ng lalaking ikakasal. So alam nilang darating ang Panginoon, sila naghihintay. Pero, yung mga marurunong o matatalinong birhen, yun ang matatalinong mga Kristiyano, sila lamang ang gawa ng karampatang paghahanda. In other words, pagdating ng Panginoon, handa sila. Yun ang mga matatalino na mga Kristiyano. Dito po si Apostle Paul. Isang halimbawa ng isang matalinong Kristiyano. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Sabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban. Hindi lang mong pagkikipaglaban niya sa maling aral, hindi pagkikipaglaban-laban sa tukso kanya. Natapos ko na aking takbuhin, natapos ko na aking pamumuhay bilang isang Kristiyano, iningatan ko para ng palataya. So yun na naging paghahanda ni Apostle Paul. Ngayon, pagdating ng Panginoon, sabi rito, kaya't mula ngayon ay inakalaan sa akin ng putong ng katwiran. Nakapaganda ako, sabi ni Pablo. Na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na nag-aangad sa kanyang pagpapakita. So, mga Kristiyano, inaangad nila yung pagdating ng Panginoon. Pansinin niya yung mga Baptist. Nasabi nila, meron na po silang buhay na wala hanggat. Si Pablo wala pa, di ba? Ibibigay pa lang sa kanya ng Panginoon sa pagdating niya. So bakit very confident si Apostle Paul? Dahil siya nakapaganda. Yung kanyang pamumuhay ay paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. So yung mga matatalinong birhen sa kwento natin ay yung sila. Sila lang kapaganda. Ang maraming sa ating mga Kristiyano, may para tayong mga hangal na birhen. Hindi natin iihanda ang ating mga sarili sa pagdating ng Panginoon. Ang makita nating stress ng ating buhay sa mundo, meron pa rin tayo ibang ginagawa. Kailangan tayo mabuhay, etc. Kung minsan ang mga Kristiyano, sila po ay maraming ginagawa sa sanglibutan na ito. Na wala na silang panahon para sa Diyos as a isang tamang pamumuhay bilang mga Kristiyano. Meron si Apostle John sa 1 John chapter 2:15 hanggang 17. Huwag niyong ibigin, tama po yun, do not desire ang sanglibutan. Ang salitang sanglibutan, maraming kahulugan. Ang literal meaning ng sanglibutan, itong tinitira natin. Pero kung minsan, ang ibig sabihin ng sanglibutan, yung mga nakatira, ang mga tao. Sa John chapter 3 verse 16, ang sabi ng talata, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya kanyang buktunana upang sa kanyang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walanggan kanya. So, anong ibig sabihin ng sanglibutan doon? Yung tao. Pero sa talatang ito, ang ibig sabihin ng sanglibutan, hindi tinitira natin, hindi rin tayo. Kundi masasamang bagay na nasa sanglibutan. Tutuloy po natin. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Kasi rin itong tatlong ito, magkakaugnayan. Isipin niyo yung mga nagnakaw ng 4 billion mga pera sa kabangyaman ng Pilipinas. Yun ay galing sa pagnanasa ng mga mata. Pag nagawa nila, nagmamalaki sila, di ba? Tingnan nyo, nagawa namin kanya. So ito po yung mga bagay na masama sa sanglibutan. Hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Ang sanglibutan at ang pagnanasa nito yung lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakilanman. Kumisan, nadadala tayo sa mga bagay sa sanglibutan. Instead na tayo po ay maging tapat sa Diyos o magkaroon ng panahon para sa Diyos. Kung nauubos ang ating panahon sa paghanap buhay at wala tayong panahon sa Diyos at paglilingkod sa Diyos, hindi tayo nakahanda. Ang inihanda natin ay ang ating buhay
sa laman o physical na buhay at hindi pagdating ng Panginoon. Kaya tayo magiging katulad ng mga hangal na birhen sa ating kasaysayan. Hindi na hinahanap muna ang karan ng Diyos at ang kanyang katwiran bilang pinakamahalaga sa kanilang buhay. Kasi ninyo sa Matthew 6 verse 33, itong Matthew chapter 6, pinagbabawalan tayo ng Panginoon na masyado natin bigyan pansin ang mga bagay na pangangailangan natin Kanya. Pag tayo po yung nag-worry sa mga bagay na pangangailangan natin, sabi ng ating Panginoon, hindi ito magdaragdag sa buhay mo. Malampay, mababawasan ang buhay mo. Dahil sobrang stress, di ba? Ngunit hanapin muna ninyo kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Itong talatang ito, hindi po ito magic. Na kapag kayo naging Kristiyano, kayo nagpabautismo, automatic nakakain ka. Hindi. Hindi totoo yun. Ang sabi niya, hanapin muna niya ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Pag ginawa natin yun, susunod na yung mga bagay na pangangailangan natin idaragdag sa atin. For instance, sinasabi ng katwiran ng Diyos na kinakailangan tayong gawa ng mabuti sa ating mga kamay. Sinasabi ng katwiran ng Diyos, kailangan tayong magtrabaho, ganyan. Pag ginawa mo yun, mayroong guarantee ang Diyos ng ating mga pangangailangan na mapunta sa atin. Which is logical, totoo. So, kailangan na maging priority natin ay ang karan ng Diyos sa inyo. At ang katwiran ng Diyos. Kung hindi, tayo po ay magiging hangal. Binibigyan natin halaga ang mga bagay na mawawala kaysa sa mga bagay na mananatili. Yun naman, kaya maging hangal ka. Hindi mo alam, at sinasayisip mo ano mas mahalaga. Kasi yun po makikita natin. At ang kaligtasan ay pang-isahan lang. Pang-individual. Hindi mo maliligtas ang iba. O matutulungan mo sila, pero hindi mo sila maliligtas. Dito po sa Pilipos, chapter 2, verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko. Bakit nila sinusunod si Pablo? Dahil sabi ni Pablo, lahat ng kanyang mga sinusulat ay pawang kautusan ng Panginoon. So yung itinuturo niya, yung kanyang ipinag-uutos, hindi utos ni Pablo yun. Utos ng Panginoon. Dito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 37, kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin ng aking sinusulat sa inyo, utos ng Panginoon. So yung sinasabi niya, sumusunod sa akin kanya, ay yung utos ng Panginoon na sinasabi niya Pastor Paul. Hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi nyo kasama, ay sa gawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Pasyanin yung salita niya, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Pag nababasa natin yung mga katagang may takot at panginginig, bisa seryoso yan. Katulad na ikay may takot at panginginig bago ka mag-exam sa eskwelahan. Lahat ng estudyante naranasan nila yun bago mag-exam. Bakit? Sinuseryoso nila. So, ibig sabihin, wala tayong magagawa para sa iba, para maligtas sila. Yung pong katuruan na nakita natin nakagista na pananampalataya, ang paniniwalang Katoliko, meron silang tinatawag ng indulgence na kung saan idinadalangin ng mga buhay yung mga patay para ma-transfer sila mula sa purgatorio patungo sa langit. O kaya nagbibigay sila ng misa para sa mga namatay nilang mga kamag-anak para ma-transfer sila sa purgatorio patungo sa langit. Hindi totoo yun. Kahit na panalangin po natin patay, walang epekto yun. Dahil na maging basihan ng kaligtasan natin o kaparusahan natin yung mga bagay natin ginawa. So, tandaan po natin, hindi tayo pwedeng iligtas ng iba. Tayo lamang ang pwedeng magligtas sa ating sarili. Kung tayo susunod sa kalooban ng Diyos.
Tingnan po sa Galatians chapter 6, meron tayong sariling responsibilidad na dapat natin gawin. Ngunit subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, ang kanyang dahilan upang magmalaki ay sa kanyang sarili lamang. Dahil yung sarili lamang mo, maliligtas mo eh. At hindi sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. Meron tayong sariling obligasyon para tayo maligtas. Tayo magdadala ng kanya. Hindi yung iba. So hindi natin pwedeng asahan yung iba para magliligtas sa atin. Halimbawa, hindi ako nakasambahan niya. Magsasamba naman yung natay ko para sa akin. Hindi pwede yun. Kailangan ikaw mismo sasamba. Hindi ka pwedeng ipagsamba ng iba. Yun ang makikita natin. Sariling kaligtasan. Walang magagawang iba para maligtas tayo. Pwede tayo matulungan, pwede na tayo liligtas. Sa Romans 14 verse 12, bawat isa sa atin ay haharap sa Panginoon. At sasabihin natin kung ano ating ginawa. Kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. So hindi mo pwedeng pakialaman yung iba. Yung sarili mo lang. Sa Upala Corinto, 5 kabanata, 10 talata, sapagkat tayong lahat ay kailangang umarap sa hukuman ng Diyos, katulad sinasabi sa kay taas. Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti masama kanya. So maging pasihan, nagkaparusahan natin o kaligtasan natin kung anong ginawa natin. Hindi yung ginawa ng iba para sa'yo, kundi kung anong ginawa mo mismo. Kaya hindi tayo pwedeng ipakita ng iba. Yung pang-ilustrasyon doon sa Isaiah, yung mga hangal, umiingi sila langis doon sa matatalino. Hindi nila pwedeng gawin yun. Kailangan sila mismo ang may langis kanya. Sila magliligtas ng kailang mga sarili. Ngayon, pagdating ng lalaking kakasal, maliwanag na yun ang pagdating ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, mga kapatid, darating ang Panginoon. Ito ay maaaring, yung ating paghahanda ay maaaring matapos sa Judgment Day o huling araw o sa araw ng ating kamatayan. Dahil pag namatay tayo, tapos na yung preparasyon. Tapos na. Wala na tayong mararagdag doon. Ang kasunod doon ay paghuhukom, di ba? Dito sa Hebreo, chapter 9, verse 27. Ito'y maliwanag na sinabi sa atin na ang lahat ng mga tao ay tinaktang mamamatay at pagkatapos ito'y paghuhukom, ganyan. So lahat ng tao mamamatay at lahat tayo hukuman. Pag namatay ka, ang kasunod doon, judgment na. Wala ka na magagawa. Nasabi ng Panginoon sa John chapter 9, tayo gumawa nga niya habang araw. Sapagkat dumating ang gabi na wala ng tao makagawa kanya. Pagdating ng kamatayan, wala na tayong magagawa. Yung sinasabi ng Panginoon. So, kailangan tayo ay nakahanda. Tingnan niyo. Binasa natin kanina. Kung yung mga tao, Kristiyano ulang siglo, iniisip nila, darating Panginoon 2,000 years pa. Wala silang, para bang wala silang pangangailangang isipin na maganda sila. Matagal pag darating, kaya na. Problema, namatay sila. Bago dumating ang Panginoon. Kung di sila nakapaganda, ano pa ang problema na? Tapos sa paghahanda nila, hindi sila maliligtas. So, darating ang Panginoon, hindi natin alam. Kaya kinakailangan tayo maging ganda palagi. Dahil anytime, pwede dumating ang Panginoon. Kaya lang, minsan, kahit tayo mga Kristiyano, parang inisip natin na hindi pa darating ang Panginoon. Na nakakatakot na kaisipan nyo. Kaya kailangan tayong palagi nakahanda at manatiling nakahanda para sa pagdating ng Panginoon. Dahil baka tayo magaya doon sa mga
angal na mga birhen. Hindi sila nakahanda nung dumating yung lalaking ikakasal, mga kapatid. At pagdating ng lalaking ikakasal, sasaraduhin na yung pinto. So pagdating ng Panginoon, at di tayo nakahanda, at tayo po yung mga hangal, na hindi naganda, yung pintuan sa langit ay sasarado na. Hindi ka na makakapasok doon. At syempre, ang ibig sabihin, no, ikay mapaparusahan sa walagang kaparusahan sa impyerno. Ay sasarado na eh. Hindi ka na makakapasok. Hindi, pag sinarado, hindi ka na makakapasok. Pagdating ng Panginoon, kaya po ang pintuan ay sasara dahil ito na rin ang katapusan ng kaawaan ng Diyos. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, sabi ng Diyos. Ngayon, hindi niya binigyan ng pansin. So, pagdating ko kanya, wala lang kayong pag-asa. Sarado na yung langit para sa inyo. Dahil ito nagtatanong po tayo, bakit hindi pa dumating ang Panginoon? Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon. Sa 2 Peter 3:9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kaya lang, pagdating ng Panginoon, tapos na rin yun. Tapos na kanyang pagtatyaga. Tapos na kanyang pag-aantay sa atin. Sasarado na yung pintuan sa langit. Yung panahon at pagkakataon na binigay sa atin para makapaganda tayo na makipagkita sa ating Diyos, wala na. Tapos na yung pag-aanda. Sarado na yung kaligtasan. Kung tayo po'y marunong at alam natin darating ang Panginoon at alam natin na may kaparusahan sa impyerno, anong gagawin natin? Tayo po'y mag-ahanda para makipagkita sa ating Panginoon. Kung tayo mag-ahanda, alam mo yung mangyayari kung hindi ka mag-ahanda. Di ba? Dahil pagdating ng Panginoon, sarado ng kaligtasan. Wala nang kaugnayan sa kaligtasan nyo. Wala nang kaugnayan sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Dito sa Hebrews chapter 9, verse 28. Ito po ang ating mababasa. Noong unang pagdating ng Panginoon, iniligtas siya tayo sa ating mga pagkakasala. Sabi sa 28 ng Hebrews chapter 9, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na misa upang dalhin ang mga kasalanan ng marami nung siya dumating at namatay sa krus. Ay magpapakita sa kailangang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas sa mga sabik na naghihintay sa Kanya. Babalik tayo sa langit. Kanya. Hindi nakapatawaran ng kasalanan. Kaya, kung doon ka palang hihingi ng kapatawaran, wala na. Tapos na. Sarado na yung pagkakataon ng pagliligtas ng Diyos. Ito masakit. Yung mga nasaraduhan, ang sabi ng Panginoon, hindi mo kayo kilala kanya. Yung mga tupa ng Panginoon, yun ang sumusunod. Pansinin nyo. Kaya po ang larawan ng mga Kristiyano ay tupa. Sa katotohanan lang, ang mga tupa, ang pinaka hindi wise na hayop. Kailangan nila yung pastor. At kung saan sila dadalhin ng pastor, doon sila pupunta. Kaya kilala sila ng pastor, at kilala rin naman nila kailang pastor. Kaya kilala sila ng Panginoon dahil sumusunod sila sa Kanya. Dito basahin po na sa John chapter 10, verse 14. Ako, mabuting pastor, kilala ko ang sariling akin, at kilala ko ng sariling akin. Yung sumusunod sa pastor, kilala sila ng pastor. At kilala na rin nila kailang pastor. Kaya nga sila sumusunod eh. Kaya lang, hindi sumunod sa Panginoon. Yung mga hindi tapat na mga Kristiyano, sila itatakwil ng Panginoon. At sasabihin niya, hindi ko kayo kilala. Dito sa Matthew chapter 7 verse 21,
hanggang verse 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Marami sa mga Pilipino, tumatawag naman tayo sa Panginoon. Wala lang masama doon eh. Hindi sapat yun, ganyan eh. Kundi ang gumaganap ng kalooban na aking manasalay. Many will say to me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you practice lawlessness. Pag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo kilala. Ang kilala ng Panginoon, yung sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya pagdating ng panahon, sasaratuhan ng pinto. Sapagkat hindi ka kilala ng Panginoon. Hindi ka kilala, ba't ka papapasukin? Hindi pa papasukin lang sa langit. Yung kilala ng Panginoon. Yung sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya, dahil di natin nalalaman yung oras na pagdating ng Panginoon, kailangan tayo magbantay kanya. Hindi lang maganda. Kailangan tayo magbantay. Yun ang tema ng parable na ito. Ito yung salitang watchfulness o vigilant. Inigaya sa salitang Gregorio. Yung pala yung sabihin nun. Pag ikay Greg, you are awake, you are vigilant. Nagbabantay ka. Kaya pa ang pangalan ni Gregorio, siguro ang trabaho mo, security guard. Gregorio, nagbabantay. Kaya kailangan tayo conscious sa ganung bagay na tayo ay nakabantay sa ating sarili para hindi tayo matukso at pagkasala at hindi tayo makakasama sa mga maliligtas. Dahil alam natin darating ang Panginoon na kailangan tayo magbantay. Hindi tayo dapat pabayan. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, magpakatino kayo kanya. Ibig sabihin magpakatino, maging tamang yung kaisipan, kahit na. Mag-isip kayo, ibig sabihin no. Magbantay kayo kanya. Bakit? Ang diablo, nang ibig sabihin ay kaaway, ng inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na namahalap ng kanyang manalapa. Ang diablo po ay katulad ng leon. Ang leon, hindi na malaman ng patas yan. Ang binibiktima ng leon, yung mga bagong panganak na hayop, yung mga may sakit, yung maliliit. Hindi nga kaya ng leon yung mga kalabaw. Takot sila sa kalabaw. Dahil meron silang sungay. Siya'y labanan ninyo, kaya tayo magbantay. Maging matatag sa inyong pananampalataya. Yun ang parang ng pagbabantay. Yaman ang inyong nalalaman na magayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanglibutan. Kung nakakaranas tayo ng kahirapan o kapigatihan dahil sa ating pananampalataya, ang sabi ni Pedro, hindi kayo nag-iisa kanya. Pati kapatid sa buong sanglibutan, naranasan din nila ang mga bagay na ito. Kanya, sabi ni Pedro. Ganun din po sinabi ni Pablo. At tuloy din natin. Nakipaglaban ako ng mabuting pakipaglaban. Natapos ko na aking takbuhin, iningatan ko pananampalataya kanya. Kaya mula kayo nakalaan na sa akin ng puto ng katwiran, nabibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita niya. Kailangan tayong magbantay. Kailangan tayong maganda. Kailangan tayong magbantay. Panghuli, bilang konklusyon, minsan ito mga pinakamagandang bahagi ng anumang bagay. Konklusyon. Alam natin, ang Panginoon ay darating sa sa panahon na hindi mo inaasahan. Alam niyo kung ikay teacher, huwag mong sabihin kung kailan na exam. Para yung mag-estudyante yung palagi nag-aaral. Ngayon, ang katanungan sa atin lahat, tayo ba'y matalino at naghahanda sa kanyang pagdating? O tayo ba'y mga mangmang na hindi naghahanda sa kanyang pagdating? So ang katanungan, are we prepared to meet our God? Doon makikita natin. So ito po ating mensahe sa gabi ito. So awitin po natin yun. Prepared to meet thy God.